Kabayan, napansin niyo ba? Mas pina-level up na ang ating electric bill. Tara, kilalanin natin ang mas malinaw, mas organisado at mas user-friendly na bagong Cellcore bill. Sa unang bahagi pa lang ng inyong bill, makikita mo na agad ang mga mahalagang detalye na kailangan mo sa pagbabayad. Account name o ang rehistradong pangalan sa Cellcore. Address, ang iyong opisyal na tirahan na nakarecord. At ang iyong 7-digit account number na pinakamahalaga sa lahat. Siguraduhin ito ang iyong ipepresent sa anumang over-the-counter transaction para matiyak na tama ang account na mababayaran. Sa itaas na bahagi rin ng ating electric bill makikita ang billing month o ang buwan kung kailan na-generate ang bill mo. Meter number, due date o ang petsa kung hanggang kailan ka maaaring magbayad upang maiwasan ang surcharge at disconnection of service. At dahil mas malinaw at mas madali nang basahin ang ating electric bill, makikita na natin sa itaas na bahagi agad ang arrears o ang halaga ng mga nagdaang billing period na hindi pa nababayaran. Current bill o ang halaga ng kasalukuyang billing month. At ang total bill o ang kabuuang halaga na kailangang mabayaran on or before due date. Mahalaga ang pagkakahati ng arrears at current bill upang maiwasan ang pagkalito sa halaga ng babayaran. Sa bahaging ito ng ating electric bill, makikita ang mga impormasyon sa pag-generate ng inyong bayarin. Una ay ang billing period o ang petsa ng aktwal mong konsumo ng kuryente sa isang buwan o 30 days. Kasunod nito ay ang current at previous meter reading, reading difference, kilowatt-hour consumption at iba pa. Halimbawa, kung ang iyong billing period ay mula September 28 to October 28, ang iyong electric watt-hour meter ay babasahin sa ika-30 araw o sa October 28. At ito ay isusubtract sa previous o sa nakaraang meter reading upang makuha ang kabuuan ng iyong 30-day o 1-month consumption kung saan sa buwan ng October na ito ay mapoproseso kaya't ang billing month na magre-reflect sa iyong bill ay October. Namo-monitor mo ba ang buwanan mong konsumo? Dito sa bago nating electric bill, may idinagdag tayong history ng monthly consumption. Dito makikita ang ating konsumo per kilowatt hour sa huling 6 na buwan ngayong taon at pati na rin ang konsumo sa kaparehang buwan last year. Sa tulong nito, masusubaybayan na natin ang pagbabago ng ating konsumo sa paggamit ng kuryente. Malalaman natin kung tumataas o bumababa ang konsumo at mas makakapag-budget na tayo sa susunod na mga buwan ayon sa pangangailangan. May mga karagdagang impormasyon at anunsyo na rin sa ating bagong electric bill. Dito makikita ang mahalagang impormasyon mula sa Cellcore at maging mga latest announcements mula sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission. Unbundled o detalyado pa rin ang bawat component ng ating electric bill para sa transparency sa lahat ng consumers. Makikita sa bahaging ito ang bawat component, rate at katumbas na halaga ng ating total bill. Ang generation and transmission, government revenues, adjustments at others ay pass-on charges na kinokolekta ng Cellcore bilang collecting agent para sa mga private companies na nagsusupply sa atin ng kuryente at local and national government. Tanging ang distribution charge lamang na bahagi ng ating buwanang bayarin sa kuryente ang napupunta sa Cellcore bilang distribution utility. Ito ang ginagamit para sa pagpapanatili ng maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente mula sa mga substation papunta sa bawat tahanan. Ang lahat ng charges na ito ay dumaan sa pagsusuri ng Energy Regulatory Commission at inaprubahan bago ang implementasyon. Ang ating electricity rates ay nagbabago kada buwan base sa presyo ng kuryente sa supplier, merkado at mga regulatory guidelines. Ito ang bago at improved Cellcore bill. Mas malinaw at mas madaling maintindihan. Tandaan,
Ang kabayan na may sapat na kaalaman, panatag sa kanyang binabayaran.